Ozamis City, Misamis Occidental, ug sa tanan mga tanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dazzle Dumotigson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Asinso Osamis Business Stakeholders Night malampuson. 188 ka mga couples formal nga gihiusa sa kasalan ng bayan February 2025. Simbolo sa ligon nga pamilya ug malambuong dakbayan na pasundayag. Libreng kasal alang sa 188 ka mga couples malampuson. Mayor Indy personal nga nanguna sa selebrasyon. Nakaabil sa kasalan ng bayan, malipayong nagpasalamat sa Team Asinso ug Asinso Pinoy. Magtiayong mag-uuma hingpit nang nabugko sa salag sa Kaminyoon atul sa kasalan ng bayan February 2025. Konsiho i-review ang MOA nga gipirmahan sa Pris Kusina ug sa Dakbayan. Asinso Osamis Free Hospitalization Program naghatag kasulbaran sa dinaliang panginhanglanon sa igsuon ni Jeannie Marie nga may kapin sa 53,000 pesos nga bayro nun. Aniya ang Ritalia sa Ozamis Today. Second Asenso Business Stakeholders Night yung malampuson gitutukan ni Berl Dexon mga balita. Ani ang iyong report. Hapsay og malampuson na pahigayon ang Second Business Stakeholders Night nga gipahigayon didto sa Grand Pavilion and Events Place, Barangay Katadman, Manabay, Osamis City. Kini ang tinuig nga panagkatigong sa mga inilang mga dagkong mga negosyante sa atong syudad nga membro og opisyal sa Osamis Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, business owners and operators, elected city and provincial officials ug mga department heads nga gipanguluhan o gipahisugdahan ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. So, my fellow government workers, members of the media, friends and guests, tonight we celebrate another year of achievements and success in our businesses and at the same time strengthening once more the relationship between the LGU and the business sector. Ang nasangpit nga event nagtumo nga mas mapaligon pa ang maayong relasyon tali sa Osamis City Business Community members ug Asinso Osamis Administration. Aron usab mapaabot ni Mayor Indy ang iyang pagpasalamat sa tabang sa mga negosyante sa pagpalambo sa ekonomiya sa atong syudad. Ato pong recognize, no? Kuyugan siya karon sa iyang +1 and sometimes pro bono legal officer of HSO Group of Companies, my sister, none other than Attorney Althea Isobel Waminal Acosta. No. Atong partners sa both chambers, no, si Ma'am Elvie Tan and si Sir Kerwin C. Ato ang partners from the uniformed personnel, ato ang Osamis Police Station, headed by Police Colonel Harvey Abellanosa. Sir Harvey, ang ato ang partner sa BFP, si Sir Carmelo Janela, sir. No. And once again, to all the businessmen, to all the business stakeholders, all the employees of the LGU who are here today, a pleasant evening to all of you. So I'm really happy that we have this activity again tonight, and even happier that compared to last year, I see that there are more tables and more seats are filled. No, it's better attended. Because when this activity was conceptualized last year, no, we really wanted, no, to assure you, our partners, not just in the economic development of the city, because your contributions don't just
help the economy, but they help the city as a whole. Madtud pas mayor na conceptualize ang event aron mapaabot sa tanan, ilabi na sa mga negosyante nga consultative ang iyang administration ug anda maminaw sa ipadangat nga mga suggestions ilabi na sa mga negosyante. No, we wanted to assure you that you have our gratitude. No, your support to the city via your payment of the proper taxes goes a long way in making sure what we want for the city can actually happen or materialize. No. Di pa klaro sa mayor. And more importantly, this activity was conceptualized so that all of you, business stakeholders and stakeholders of the city as a whole, are assured that your government, is a consultative one. We want you to be confident enough, to be comfortable enough, to be able to express your concerns to us, to give us your recommendations, to point to us points for improvements, rooted on the understanding that we know as your local leaders, we do not have a monopoly of all the good ideas to improve our city. Giaksyonan dayon niya ang nadawat nga feedbacks last year gikan sa mga negosyante, sama na lamang sa pagpahapsay sa Gaisano parking area, pag-improve sa business permit processing, improvement of attitude and performance of City Hall employees, improvement of city street lights, and improvement of night market request ug daghan pang ubang suggestions nga naaksyonan na usab sa iyang administrasyon. Sa panapos nga pagpulong ni Mayor Indy, siya may pasalig sa mga negosyante ug sa mga katawhang usamisnon nga sa administrasyon unya ni incoming City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes magpadayon ang consultative brand of leadership sa Asinso Osamis administration. Ilabi na ang maayong relasyon tali sa City Hall ug sa mga negosyante. No. But before I call on him, gusto na lang po ko magpasalamat, no, because this is the it's the last stakeholders night where I will be speaking in front of you as your mayor. No, I want to thank you really for the support. Ako ang gi-measure actually how much ang taxes nga gibayad ninyong business stakeholders over the past years since July 2022. Ako na lang pong gipa-appeal ang real property taxes nga na-collect sa city since that time. No, your support, no, in the form of taxes, no, amounted to over 760 million pesos. So I want to thank you, no. Lakip sa mitambong bisaksi sa nasangpit nga makasaysayanon nga panagkatigom, sila si House of Representative Assistant Majority Leader Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Waminal ug ang partner ni ini nga si Doktora Ces Sardin. Ingom na usab ang iyang inahan nga si Misamis Occidental First Lady Attorney Pearl Grace Waminal ug ang kapikas ni incoming City Mayor Sam Fuentes nga si Zamboanga del Sur DepEd Regional Director Ruth Fuentes. Mitambong usab ang magulang ni Mayor Indy nga si Attorney Altia Isobel Waminal Acosta ug ang kapikas niini sa kinabuhi nga si Engineer Rene Acosta. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal, 188 ka mga couples, formal ng giuso sa kasalan ng bayan, February 2025, simbolo sa ligon ng pamilya o malambuong dakbayan na pasundayag. Ang good news ni nga report. Isip kabahin sa pagsaulog sa adlaw sa gugma ug formal og legal nga panaghiusa sa 188 ka magtiayon gipahigayon sa Ozamis City Gymnasium adlaw nga Huwebes, Pebrero 13, 2025 ang kasalan ng bayan February 2025. Usa ka sagradong seremonya nga nagpatigbabaw sa bililhon nga papel sa ligon nga mga pamilya. Usa sa daghan na kaayo nga programa sa Asenso Ozamis Administration nga napaabot sa katawhang Ozamisnon sa mga misamisnon uban sa pakigtambayayong sa Asenso Pinoy Party List ug bugos na suporta nila ni Governor Attorney Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Ando Waminal ug mga sakop sa Konseho sa Dakbayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Bebby Neri nga nagsilbing saksi sa panaghiusa pinaagi sa kaming
matinyoon sa mga couples. Sa mensahe ni Attorney Sam Norman G. Fuentes, Executive Consultant to the Mayor ug umaabot nga mayor sa dakbayan sa Ozamis, iyang gipahayag nga ang maong sagradong kasal dili lamang usa ka legal nga panigiusa sa duha ka mga individual apan usa-usab ka formal nga pagpahayag sa ilang papel isip haligi sa pamilya nga nagpatigbabaw sa kamatuuran nga ang ligon nga panimalay maoy sukaranan sa usa ka malungtarong dakbayan. Diin ang panaghiusa og maayong relasyon naghatag usab og ligon nga pundasyon alang sa mas malambuon nga komunidad. Magpasalamat ko nung ginatagaan tag-higayon ini nga mopadayag sa inyo timbaya o congratulations daan no. Kining inyong pagtipon karon sa sagrado nga pagpakahiusa kay nahibaluman tang kasagaraan sa inyo dugay nga na nag-uban nagtipon sama sa giingon ni Vice Mayor Bebineri kanina kini panlantaw kini isip himuong legal ang inyong paghiusa. Kinipod ato po ning ginasunod lang sa ato ang batikang balaod nga nagaingon nga sagrado ang pamilya. So kinahanglan legal ang atong pagtipon. Dugang pangbutyag ni Attorney Sam uban sa pagdumala ug paggiya sa Asenso Ozamis Administration uban ang Asenso Pinoy padayon ang dedikasyon sa lokal nga paggamhanan sa paglusad og mga programa nga magpaligon sa panginabuhian, edukasyon ug seguridad sa komunidad. Din si Mayor Indy uban ni Vice Mayor Neri ug mga sakop sa konseho iyang gipasalig nga sila kanunay nagpakabana ug magpakabana. Sa kalambuan sa matag pamilya, pinaagi sa pagpatuman sa mga inisyatiba nga naghatag og dugang oportunidad ug kaayuhan alang sa katawhan. Samtang gihatagan sab niya og gibugaton nga ang kalampusan sa pamilya usa ka kolektibong katungdanan nga nagkinahanglan sa panaghiusa ug suporta sa matag miyembro niini. Sa bando sa atong partido, Asenso Pinoy, uban sa Asenso Ozamis Administration, magpadayon sa kanunay ang atong administrasyon sa paglunsad o mga programa nga pabor sa atong pamilya. Ubos sa liderato ni Mayor Indy Guaminal, usab uyog ni Vice Mayor Bebineri o sa ilang konseho, makasalig mo nga andam mo atiman sa pag-implementar sa mga butang o programa para sa atong pamilya, para sa pamilya sama sa pangkinabuhian nato, sa edukasyon sa inyong mga anak o sa seguridad sa atong komunidad. Pero dili ra taman ra niini ang mahimo sa ato ang lokal nga panggagahaman no. Doon na mo'y kaabag nga obligasyon sa inyong matag-isa ka pamilya. Gamit ang usa ka pasumbingay, gisaysay ni Attorney Sam ang mahinungdanong papel sa mga ginikanan og ilang mga pamilya. Diin iyang gisugilon nga kini sama sa usa ka lansang nga mahimong hinungdan sa pagkapukan sa usa ka gingharian nga nagpasabot nga bisan ang gamayng kakulangon makahimo og dakong kadaot. Busa iyang gipanghinaot nga ang matag ginikanan kinahanglan nga mahimong lig-on nga sukaranan sa ilang pamilya. Tungod kay kung ligon sila, ligon usab ang dakbayan. Tugutan lang ko ninyo pagsaysay nga dunay usa ka manunulat nga magbabalakpod no, nakaingon siya sa unang for want of a nail the kingdom was lost. Sa langtod nga pagkaistorya tungod lang sa pagkawala sa usa ka lansang nahugno ang ingharian. So ingon ani ang pagsaysay niya niini no. Kamo ang lansang nga gahawid sa ato ang dakbayan. Kamo mismo, kamo kung hugot, kamo ang hugot nga maghawid sa inyong pamilya. Kung wala ang inyong pamilya, wala ang atong komunidad.
Kung watak-watak na tatanan, wala ang inyong purok, wala ang inyong barangay, wala ang atong dakbayan, wala atong probinsya, wala ang atong nasod. So kini obligasyon ni ninyo nga kining inyong paglegal nga paghiusa karon. Dunay obligasyon nga pag-unong, dunay obligasyon nga pagpasensya, dunay obligasyon nga maggiya sa inyong mga anak. Sa katapusang bahin sa iyang mensahe, gidasig ni Attorney Sam ang 188 ka mga bagong magtiayon nga magpabiling ligon sa ilang panaghiusa pinaagi sa gugma, pasensya o pagsinabtanay samtang iyang gipunting ngang ilang mga desisyon dili lamang makaapekto sa ilang matag pamilya kundi makatampo o maghatag usab impluwensya sa kaugmaon sa dakbayan sa probinsya o sa tibuok nasud. Libreng kasal alang sa 188 ka mga couples malampuson, Mayor Indy personal nga nanguna sa selebrasyon. May balik alang sa report si Bernal Dixon. Malampusong napahigayon sa dakbayan sa Osamis ang usa sa pinakaingranding kasalan ng bayan sa kasaysayan niini nga gipahigayon adlang Huwebes, Pebrero 13, 2025 diin kini mao'y usa sa libreng oportunidad alang sa mga magtiayong lubos-lubos ang panaghinigugmaay pero gikulang sa budget. Kinsa dugay ng panahon nga nagadamgo nga mamahimong legal ang ilang kaminyoon. Ang makasaysayanon nga mass wedding mao'y resulta sa maayong pagdumala ni incoming Congressman ug Asenso Pinoy First Nominee Mayor Attorney Henry Indy Puentes Waminal Jr. uban ang sulidong suporta sa amahan sa probinsya nga si Governor Attorney Henry Waminal ug ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Waminal nga mao'y unang nagpasiugda sa maong programa. Lakip usab sa kalihukan ang tanang sakop sa konseho sa dakbayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibinire. Ang seremonya personal nga gipangunahan ni Mayor Indy Waminal diin gibaliklantaw niini ang kasaysayan sa pagkamugna sa programa nga nagsugod kaniadtong panahon pa ni Osamis City Mayor Ando Waminal diin nagtumong nga makahatag og malungtarong epekto alang sa pamilyang Osamisnon. Adtong panahon na nangita si Kong Ando, he was still mayor, sina Vice Mayor Bibi, ang original councilor sa Osamis City. Una-una sila, kung sa may maayo nga programa, panahon sa pista, no, nga ang impact niini, mudikit yun sa mga nakaparticipate anang programa, hantod sa kahangturan. Dito na hisgutan, what if kasalan? No? Kaya pag human sa kasalan, ang mga naka-apil sa programa, ang ilahang maulit, gawas sa ilahang gwapo o gwapa nga paris, no? Ang legal nga ilahang pagpuyog, na ilahang madalang hantod sa kahangturan yun. Sa paglatad sa maong plano, dito pa lamang nahibaluan ang mga babag sa kaminyoon diin usa kadakong problema mao ang pinansyal nga aspeto. Pagsaysay pa ni Mayor Indy. Pagsugod ato hisgot, dito na dahil ng gawas na sa tinuod lang, daghan man di ay kaayo o gusto magpakasal, pero tungod kay gasto lagi daw kaayo ang magpakasal. Bayad pa sa simbahan, bayad pa sa pag-andam, sa salina, sa makao, no? Dili na lang magpakasal ang mga matang parisan. No? Tinuod ba na o dili? Kini nga punto gisigundaan sa welcome message ni Vice Mayor Bibinire diin saysay niini nga sa padayong paningkamot sa Asenso Administration nagtumong aron mahatagan og legal nga panaghiusa ang mga magtiayon nga dugay nang nagdamgo niini. We are the ones starting with this program because we cannot allow that the people of Osamis ang katong nga kaigsunan nato nga nag-ipo na they will be living illegally. We want you to be a legal couple. Palagpakan na to be the 188 couple that you have submitted yourself to become a legal couple. Pagdugang ni Vice Mayor Neri, nalipay ka ayon mi na you have committed, you have submitted yourself to become a legal
spouses. Congratulations. Ang hugot nga pangandoy sa Asenso Administration alang sa kaayuhan sa katawhang usamisnon nga mao ang pag-uswag sa panginabuhian alang sa tanan na mahimong tugma sa tumong sa partido sa Asenso Pinoy Party List nga mao ang Asenso Kabataang Pilipino, Asenso Pamilya, Asenso para sa bawat Pilipino. Pagpasabot pa ni Mayor Indy. Unya, Asenso Osamis Administration mo pa'y paglingkod adto na nagoy pangandoy adto pa lang panahonan, no? Nga kana nga pangandoy sa Asenso Osamis Administration, no, nagtugma pod sa pangandoy sa ato ang partido nga nabuo ang ato ang Asenso Pinoy nga Party List. Asenso Kabataang Pilipino, Asenso Pamilyang Pilipino, Asenso Bawat Pilipino. Ang atong pangandoy, bawat Pilipino, tanan Pilipino mo asenso. Ang 180 ka mga pares nakasinati sa libreng bridal gown, tuxedo o suit alang sa groom, hair ug makeup, photoshoot ug frames, prenup shoot ug aron mas memorable ang ilang panaghiusa ang matag magtiayo nakadawat og 1,000 piso nga coupon alang sa usa ka romantic date sponsored gikan sa Stupa de Oro Restaurant, usa ka sponsored wedding cake gikan sa Culos Dessert Cafe, 3,000 piso sub nga gift certificate sa Gloria Bazar, dugang food packs gikan ni Kung Ando Waminal og 30,000 pesos nga cash gift isip dugang suporta alang sa ilang bagong hugna sa pagsugod isip legal nga magtiayon. Gawas sa inyuhang gisuot nga gown and suit karon, nga inyuhang nagamit nga libre ang pagpa-andam ninyo, ang pagpagwapo o gwapa naman mudaan, pero ang pagpagwapa pag yun og samot sa inyo, pamaagi sa mga makeup, no, nahatag ko na libre, no. Ang inyuhang pagpa-picture, ang inyuhang mga frame, inyuhang mga litrato, ang inyuhang photoshoot, gihatag na libre para naa na mo'y remembrance, dili gyud ninyo malimtan ang inyong gisudlan kanong adlaw nga nagpakasal mo ug ang inyong kalipay nga nabati. Gawas ana si Kung Ando, sa dili siya makaanhi karon, no, nagdungag pagid siya og pahalipay. Naa pagid mo'y mauli nga tagsa, murag tagdurha man gyud, tagduha man gyud siguro gani mo ani nga food box. Basin kamo mga bago nga kasado nga mga patagparisan, gusto ninyo i-celebrar ninyo ang first Valentine's Day as a couple, mag-date mo. Gisagot na po, pamaagi sa itong mga kauban sa Asenso Pinoy, no? Ang inyuhang gastuhan nga restaurant, no? Usak ka bago nga restaurant diri sa Osami City, no? Na nagkakusog na iyang magkasikat, kami nakatilaw na may-ani, ug tinuod, lamig yun ni siya. So, angay ninyo sulayan, mga usamis nun, mga misamis nun, no? Muna, makadawat po mo, ug tag 1,000 pesos nga coupon sa Stupa de Oro Restaurant dito sa Malabubang. Tungod kay base na mo yung mga kailangan nga paliton nga appliances, no, madawat po ninyo, maulit po ninyo karon, no, ang 3,000 pesos nga gift certificate sa Gloria Bazar. Apil na po ninyo mauli karon gikan gihapon sa usa ka lokal nga business diri, but also one of the popular businesses diri, no, ang inyong wedding cake gikan sa Culos diri sa Osami. Ug kung naapagid mi nalimtan, naapagid mi wala nakita, nagikinahanglan di ay ninyo sa inyong pag-uban, no, amo na lang naggisalig sa inyo unsay gastuhan ninyo ana, mao nang madawat po ninyo ang inyong cash gift karon katag 30,000 pesos. Giangkon ni Mayor Indy nga ang pagpasiugda sa kasalan ng bayan usa ka dakong hagit ug responsibilidad apan tungod sa ilang hugot nga pagtuo sa kaimportante sa pamilya nahimo kining posible. Sa tinuod lang, dili pud biya lalim buhaton ni nga programa, dili pud biya sayon, no, mapaabot gyud nga programa sa katawhan. So ko medyo lisod-lisod pod, pero bisan naglisod-lisod, gipaningkamutan gid namo inyong mga lideres mapaabot sa inyo kaysa ko alagay nasulti ganiha. Inana ka importante
inana kadako ug tabang ang inyuhang insaktong pamuyo, insaktong pag-ibon para sa tibuok nasod nato, para sa tanan Pilipino. Ang kasalan ng bayan February 2025 nga gipasiugda pinaagi sa paningkamot sa Team Asinso Administration usa kahalangdong pag-ila sa dakong katungdanan sa pamilya isip nga pundasyon sa lig-on nga pamuyo ug komunidad ug alang sa 188 ka magtiayon kini dili lang usa ka espesyal nga seremonya kundi usa ka tinubdan sa pagsugod sa bagong hugna sa ilang kinabuhi ubos sa panalangin ug bug-os nga suporta sa dakbayan sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Bernard Tipson. Salamat Bernard, mga naka-avail sa kasalan ng bayan. Malipayong ay nagpasalamat sa Team Asenso o Asenso Pinoy, Leoncio Medalio alang sa maditalye. Pasalamat yung ko sa Asenso Pinoy nga nakapil mi karon ini kasalan ng bayan. Human sa kalampusan sa kipagayong kasalan ng bayan, adlaw Huwebes, Pebrero 13 ning tuiga, bispera sa Valentine's Day. Diin 188 kaparisan ang opisyal ng gihiusa sa Sagradong Kaminyoon. Pinaagi sa pagminister ni Osamis City Mayor Atty. Henry Indy Waminal Jr. Makita sa panagway sa mga couple ang ilang kalipay. Human nila madungog ang mensahe ni Mayor Indy, ilabi na ang mga pahalipay nga ilang madawat atol sa maong kasalan. Sa interview sa pipila ka mga couple, ilang ipadayag ang ilang kalipay ug pasalamat tungod sa maong programa ilalom sa Team Asinso Administration. Pinaagi nila Governor Henry Is Waminal, Kung Ando Waminal, Mayor Indy Waminal ug sa pagkikalayon sa Asinso Pinoy. Ang matag magtiayon nakadawat og mga palipay sama sa libre nga bridal gown, tuxedo o suit alang sa groom, hair og make-up, photoshoot og frames, prenup shot og food packs nga gikan ni Kung Ando. Lakip na usab nini ang 1,000 pesos nga coupon alang sa usa ka romantic date sa lokal nga restaurant sa Dakbayan, ang Stupa de Oro Restaurant. Usa ka sponsor wedding cake gikan sa Culos Dessert Cafe, 3,000 pesos nga gift certificate sa Gloria Bazar ug 30,000 pesos nga cash gift. Si Alfredo Bulutano, 71 anyos ug Ellen Sasida, 68, residente sa Barangay Carmen Annex. Ang oldest couple sa 188 kaparisan nga gikasal. Sumala pa ni Alfredo usa ka balo o gusto sa iyang mga anak nga magminyo aron adunay kauban sa kinabuhi ug giyang nahimamat si Ellen sulod sa 3 ka tuig. ug bisan sa ilang pangidaron miabil sa kasalan ng bayan aron mahimong legal ang ilang panagtipon. Dako ang ilang kalipay ug pasalamat nga namugna ang mga programa pinaagi sa Team Asenso ug sa Asenso Pinoy. Ilabi na sa ilang nadawat og sa adisyonal nga 10,000 pesos gikan ni Mayor Indy tungod kay ang edad ni Ellen hapit mag 70 og si Alfredo Lapas sa 70 nga maoy numero sa baluta sa Asenso Pinoy Party List. Nga diin si Mayor Indy Waminal Jr. ang usa nga nominee. Tulo na may katuig nag-ipon. Pero ang amo ang pag-ipon ganang wala pa maging makasal og una na nga nakadungog mami nga naay kasalan ng bayan ning dool mi kaya aron mi makasal. Nagpasalamat mi sa programa sa kasalan ng bayan kaya at least na-appeal mi. At least nadawat na mo ang sakramento sa kasal. Tungod kaya nagserbisyo mi sa simbahan nga wala nag-ipon mi nga wala pa mi kasal. Sila Melquiades de la Piña, 61 anyos, og Nelita, 60 anyos, residente sa Barangay Labo, og 37 anyos na nga nagtipon, gumikan matud pa ilang giuna sa pagpaeskwela ang ilang mga anak. Hinungdan nga karon pa sila nakahigayon sa pagpakasal sa kasalan ng bayan. Dako ang ilang kalipay ug pagpasalamat ngadto sa Team Asenso ug sa Asenso Pinoy ug ang ilang nadawat nga 30,000 pesos ilang gamiton sa negosyo. Dako kay magpasalamat nga nakasal na gyud mi sa kadugayon namo nang ipon karon pa gyud. Ang dawat nga 30,000 unsa ninyo? Ikuan ipuhuna ginagmay. Tutulotog sudan. Kalipay og pasalamat usab ang gibati nila Noel Halem og Ria Janes, residente sa Barangay Karangan, 18 years nga nagtipon. Ang kupol nga mao'y pinakadaghang anak sa 188 nga gikasal nga miabot sa unom. Matud pa ni Noel, sangko sa langit ang ilang kalipay nga nakaabil sila sa kasalan ng bayan.
Gani gawa sa ilang nadawat, aduna pay 10,000 pesos additional nga pahalipay gikan ni Mayor Indi. Gumikan sila ang pinakadaghang anak nga gikasal karong bulana. Sobrang kalipay sangko sa langit gid sir. Salamat mi sa team sa Asenso, nasabi na nilang Mayor Gob, Ando Waminal og mga konsehalis og si Congressman og ni Vice Bibi Neri, Ma'am Bibi Neri. Unsa plano ang hangtod pila ang gusto ning anak? Last na ni. Last na, ako man ipatuli na. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leon, siya magdiayong mag-uuma, hingpit ng nabugko sa salag sa Kaminyoon at tuloy sa kasalan ng bayan February 2025. Si Glenn Ray Roluna alang sa report. Dakong kalipay sa magtiayon nga sila si Mr. and Mrs. Dominador o Giselle MV. Sulod sa 13 katuig nilang nga pinag-ipon atol sa kasalan ng bayan sa February 2025. Tungod kay hingpit na sila nga nabugko sa salag sa Kaminyoon. Ang nasangpit nga magtiayon ang nanimuyo sa barangay Gingona ning syudad sa Ozamis ug adunay 5 ka mga alaka. Pasalamat mig dako sir nga naabot ning programa sa kasalan ng bayan nga na-appeal mi. Kaya sa ikatabang ng kasal, bisan na sa mayor, kung nagpasalamat ko nila. Kaya kung anak, pangayuan naman yun og kuan sa eskwelahan. Naningkamot na lang ipudmig, lugsong-lugsong, bisag, layo kayo, maulanan. Para mag-umara man mi sir. Pertig yung lisod-lisod yung panapit sa mo ang barangay o digyon mo kayo sa yuta. Munang dugay yun na may nakaapila ng kasalan ng bayan ba. Kaya wag man po may mahimong sakay-sakayan kay 600 man po ang plite na back and forth. Back and forth ikan diri sa sentro doon dito sa inyo ha. 600 man po. Munang maglisod mi. Munang nakay gamay income amo lang tigom-tiguman ba para makuha ginamurong bulana nga makapasal jud mi. Kay sa pamlite di man guna mautang. Maro tay akong ikakuan ana sir. Dig yung giguwa nila ang kahigayunan nga magpakasal sa kasalan ug ang ilang damgo kaniadto nga magpakasal ang nahatagan og katumanan. Sigon sa magtiayon nga nakababag kanila kaniadto nga magpakasal ang kapitos apan pinaagi sa programa sa Asenso Uzamis Administration, sila nakasal nga walay nabayad maski piso tungod kay giabagan na sa mga gamhanan ang suotonon, prenup shoot, cake, gift certificate, good og cash gift nga 30,000 pesos alang sa mga magtiayon aron nga makasugod sa ilang panginabuhi. Tungod niini, dako ang pagpasalamat nila ni Dominador o ni Giselle ngadto sa Asenso Uzamis Administration ni Mayor Indi Waminal Jr. uban nila ni Governor Henry Waminal o Congressman Ando Waminal tungod sa mong programa nga dako og natabang alang sa ilang pamilya. Ang akong plano na sir para sa akong mga anak nga ipalit ko na ginag may mga hayupan para una mag-eskwela akong anak na ako ikatabang nila ug pinahanglan nga dako na og kinahanglanon ba sa eskwelahan bisan tuod na programa silang mayor sa tanang scholar pero na maghihapon kita ito ang para abag-abag na lang ba nato na itong kanilang gihatag ron ako gining ipahilo na og tarong nga una ninyo para bali na gimi makakuhaan ug makaapiki. Ang nasangpit nga bag-ong kinasal lakip sa 188 couples nga nakapahimulos sa kasalan ng bayan 2025 ubos sa Asenso Administration ug giabagan sa Asenso Pinoy. Usa lamang kini sa mga flagship program sa mga gamhanan nga lokal sa Uzamis, gawas sa uban nga mga serbisyo nga makahatag og dakong tabang alang sa tanan. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn. Konseho i-review ang MOA nga gipirmahan sa Press Cocina ug sa Dakbayan. Atong dawaton ng report niya Donnie Dicena. Bisan permado ni Mayor Indi Waminal og sa tagdumala sa Press Cocina
ang MOA o Memorandum of Agreement alang sa negosyo nga ipabarog sa ancestral domain sa indigenous people community sa Sitio Tipan, Barangay Stemson, Aburdo. Gusto gihapon ni Mayor Indy Waminal nga subling mahiling sa mga sakop sa konseho ang unod sa MOA o ang sangputan niini sa gitakdang public hearing. Gawa sa mga nasudnong balaod nga gipatuman sa aplikasyon sa press kusina, doon na usay mga kondisyones nga gimando ang Asenso Administration nga makahatag og kaayuhan mismo sa IP community, particular sa oportunidad sa panarbaho. Matod pa ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ingon ani kalisod ang giagian sa aplikasyon sa press kusina aron masiguro nga way malapas o masupak nga katungod sa mga lumad sa syudad. Padayon usab ang pagiya og paggabay ni IP Committee Vice Chair og Tourism Committee Chairperson Dinky Suizo labi na ang pila ka hugnang pre-prior consent aron sa tuyo nga masunod gayod ang tanang legal nga proseso. For IP matters, last regular session we attached the Memorandum of Agreement draft negotiated MOA of the Press Kusina as applicant and the tribes of ancestral domains in the city of Azamis, and they already given their copies to the office of the city mayor. And just give an update, maybe the mayor will be requesting the city council to review the MOA with particulars on the rental fee of 15,000 per year and the 1% gross sharing from the said operation. We might conduct a special committee hearing for that matter. To afford enough time for all the stakeholders, because this particular agreement MOA is very important. It requires this office body to examine kung ngayon ba yun nga MOA unsay mapublisisa na nga dili ang ngayon nga makapitar sa mga stakeholders labi na sa sovereign tribe nga wala kay positively wala kay hibang kaagan sa ilang mga katungod. Alang sa Uzamis Today, Adonai Desina reporting. Inasan sa Uzamis Free Hospitalization Program, naghatag ang kasulbaran sa dinaliang panginahanglanon sa igsuon ni Jenny Marie nga may kapin 53,000 pesos nga bayro nun. At unawatan ang report ni Mary Melody Reyes. Tungod sa dinaliang medikal nga panginahanglanon sa igsuon ni Jenny Marie Credo, kidala dayon sa Faith General Hospital si Jenny Angelica Credo, 20 anyos, taga barangay Sangay Dako, nga naganto sa seryosong balatian nga right paratropial cyst. Ako di ay si Jenny Marie Abad Credo, lumulupyo sa barangay Sangay Dako o 20 anyos. So naaday ko diri karong adlaw ma'am kay nag-apply para sa medical assistance sa ako ang manghud. Si Jenny Angelica Abad Credo. Na siya ikuan ma'am, na siya si sa iyang fallopian tube. So kailangan siya dinalian nga pag-opera ma'am ba. Sakit iyang diri ma'am ba. Tiyan. Sa right side. Oh, yes ma'am. So mao to ma'am din nang gahi naman gud siya ma'am ba, hindi nakaginhawa mo. Ang paratropial cyst o para-ovarian cyst usa ka fluid-filled sac nga nakita duol sa fallopian tubes o ovaryo. Kasagaran kini way kadaot ug dili manginahanglan og pagtambal. Apan kun kini modako, matwist o mabuak, mahimo kini hinungdan sa kasakit ug komplikasyon. Mao kini ang gibati ni Jenny Angelica, diin sumala pa sa gisaysay ni Jenny Marie. Normal ang panglawas sa iyang manghod sa milabay nga mga adlaw. Maong dako ang ilang kahibulong sa dihang kalit lang ang grabeng sakit hinungdan sa ilang dinaliang pag-adto sa ospital. Wala po siya gibati nga kuha, natulong yung Sunday ma'am din, moto pagka Tuesday. Gioperahan ng din siya ma'am kay nakabuto na day siya ma'am ba, mas delikado. Dugang pa ni Jenny Marie. Sa doktor, sa may cause na niya? Kung day daw ma'am, kita day mga bayi ma'am, nagi day daw tay kanang cyst, pero kato daw sa kung manghud active iyaha, mong nakadako jud daw iyaha.
Bisan pa man ang mga ginikanan ni Johnny Angelica, adunay mga trabaho ang iyang amahan nga driver sa engineering ug ang iyang inahan usa ka maestra apan bugat nga responsibilidad ang hospital bill nga mikabat sa 53,799.13 pesos. Maong dakong pagpasalamat ang iyang gitunol ngadto sa Team Ascenso Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Attorney Henry Indy F. Fuminal Jr. uban sa solidong suporta ni Governor Henry S. Fuminal ug ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal nga maoy naglusad ug nag-institutionalize sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program. So akong papa ma'am is nasa city engineers, driver siya diha EV equipment. Then akong mama is teacher. Naka-exist mi ma'am og 53,000 ang akong pagpasalamat sa tulo ka pillars uban sa mga konsehalis sa ilang programa nga free hospitalization. Kini dako kayong tabang sa mga katawhan, labi na ako karon nga naka-avail para sa akong manghod ug unta nga magpadayon ni nga programa para mas dagan pang ilang matabangan, ma'am. Ang padayong paglambo sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program nagpakita sa tinuod nga serbisyo nga anda motabang bisan sa pinakadinaliang panginahanglanon niini. Mao kini ang mithi upang lantaw sa Team Ascenso Administration dili lang alang sa pamilya ni Johnny Marie Credo apan sa libuan ka mga usamisnon o sa kinatibuk ang pamilyang misamisnon aron masiguro ang matag usa makadawat sa hustong pagtagad ug atensyon sa panahon sa medikal nga emerhensya. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Malderias. Salamat Mel. Ang Ozamis Today hatod kanato inyong serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Fuminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Fuminal, Attorney Indy Fuminal ug Ascenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. And Ozamis Today is also on replay sa DXHP FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leon Chumidalio, Bernal Lexon, Adoni Di Sena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangarong, Macjul Malinis, Maria Melody Reyes, Angela Mequerante, Mariana Lumapas, Zander Dalid, si Glenn Ray Ruluna, sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humotikson. Daghang salamat. Padayon na Ascenso Ozamis, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.